Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala ay si Maria Salvacion Ilano. May kwento ako sa inyo. Nung ako'y maliit pa, ang aking mga magulang ay isang magsasaka at isang may bahay. Ang aking tatay ay walang pinag-aralan. Ang aking namang nanay ay grade 3 lang. Ang aming bahay ay dampa lang. At nung ako'y maliit pa, namulat ako sa kahirapan. Kasi ako ang magpanganay sa aming magkapatid dahil yung panganay namin ay hindi nakatira sa amin. So, bali ako yung panganay. Yung lahat ng trabaho sa bukid at ako yung nagtatanim ng mais, palay, nangangahoy, nag-iigib, at nagpapastol ng mga baka at kalabaw at kambing. Dahil sa kahirapan, hanggang natapos ko yung grade 6. Pagkatapos noon ay nagtrabaho ako sa isang bakery na 13 years old. Ang aking sweldo ay 25 pesos isang buwan. Nagtrabaho ako doon ng 3 taon para makaipon ng aking sweldo at makapag-aral sa high school. Nung mag-high school, mag-opening na ang high school nung 16 years old na ako, sinabi ko sa nanay ko na kung mag-enrollment na ay susulatan niya ako, pero hindi nangyari yun. Ang ginawa ko nung nalaman ko na mag-enrollment na, umuwi ako para magpa-enroll. Ang tuition noon ay 110 installment pa. So, hindi na problema ang nanay ko sa tuition at sa kagamit ko sa eskwelahan. Ako yung nag-provide sa sarili ko. Pagkatapos ng high school, kahit na nag-aaral ako sa high school, pag Sabado-Linggo, pumupunta ako sa bakery para magtrabaho. Tapos kung bakasyon naman, ayun din ang ginagawa ko, nagtatrabaho ako doon para may pang-tuition ako. Nung makatapos na ako ng high school, mabuti naman yung aking tiyo ay nagtatrabaho sa kolehiyo bilang isang driver. So, ang ginawa ng asawa niya, pinasok niya ako bilang working student sa eskwelahan at nakapasa naman ako. Natanggap naman akong mag-enroll doon. Tapos, ang ginagawa namin bilang isang working student, maglilinis, maglalaba,
magbabantay ng kantin, at kung bakasyon na, mag-general cleaning kami sa buong eskwelahan. Libre kami sa tuition, pero sa miscellaneous hindi kami libre. So, ang ginagawa ko, pag bakasyon, nagtatrabaho pa rin ako sa bakery para makaipon ng pera para sa tuition. Minsan binibigyan ako ng aking tiyahin na asawa ng may-ari ng bakery. Magpapasalamat ako sa tiyahin ko na yon kasi hindi naman siya nagpapabaya magbigay sa akin ng pera para tulungan ako sa aking pag-aaral. Naalala ko noon nung ako'y nag-aaral pa, yung hirap na hirap ka sa pera. Tapos gusto mo umuwi sa bahay namin sa probinsya, sa aming bayan, wala kang pamasahe. Ang ginagawa ko noon, dahil tumutulong ako sa kantin, meron noon yung promo ba sa sa soft drinks na sa Tansan, may halagang 5 sentabo, 10 sentabo. Iniipon ko yun para lang magkaroon ng pamasahe pauwi. Ang sakit sa kalooban. Sobrang hirap ng buhay. Tiniis ko yun para lang makatapos pag-aaral. Hanggang sa ngayon, naranasan ko pa rin ang paghihirap sa buhay. Sa awa ng Diyos, nakaipon ako ng pamasahe pauwi sa amin. Pero pagdating ko sa aming bahay, wala naman maibibigay ang aking nanay. Kasi wala naman siyang trabaho. Nangungutang lang din. Ang binibigay ng aking nanay sa akin, tuwing uwi ako, 20 pesos. Tapos ang aking baon ay bigas at sapsap na tuyo. Yun lang ang baon ko. Buti na lang sa tinitirahan ko, marami silang ulam. Libre naman ako sa pagkain at ulam. Tapos nung mag-second year ako, mag-third year yata ako, lumipat ako sa boarding house kasi nag-away kami ng aking tiyahin. So, lumipat ako ng tirahan at kasama ko yung aking second cousin at yung kamag-anak namin sa boarding house. Ang bayad noon ay 25 pesos lang. Oh my God, ang dami. Buti na lang yung aking kasama ay medyo may kaya sa buhay. Kaya minsan nag-uulam ako ng masarap pag nagkumain kaming magkasabay. Kaya hanggang dito na lang, mahaba na. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. Sa sunod ko naman na kwento. Thank you for watching. God bless you. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking mga karanasan sa buhay.
Maraming maraming salamat.